chamelon o chamelon. Sa wikang Pilipino, hunyango. Yan. Hunyango. Words pa lang talagang may ibig sabihin na no? Ang hunyango, sabi nga sa ito ay isang maliit na hayop, okay, na merong pabago-bago ang kulay. Magaan lang siya, nakikita natin sa forest, okay. Maliit lang siya, tapos magaan at pabago-bago ang kulay. Ganyan ko po ilarawan ang mga taong nakapalibot sa akin. Yan. Bakit po? Bilang isang alagad ng Diyos, okay? Hindi ko namang sinasabi na perpekto ako. Meron din naman ako mga pagkukulang, meron din naman ako pagkakamali, ganyan. Sa tagal ko na sa ministry, okay, since 2014, yan na nag-start ang ministry ko. So hanggang ngayon, okay, marami na po akong nakakasalamuhang mga tao. Iba't iba ang kanilang estado, iba't iba ang kanilang mga katayuan sa buhay, okay? May matalino, meron namang hindi maganda, ganyan. So ganyan ko po ilarawan, kagaya ng sinabi ko kanina, ganyan ko ilarawan ang mga taong nakapalibot sa akin, lalo na sa ministry ko, dito sa trabaho ko, dito sa work ko, okay? Kaya ko inihalin tulad sa chamelon o hunyango kasi nga pabago-bago ang isip o nagbabago ang isip kapag may marinig lamang or may magsabi lamang sa kanila, ganyan, na hindi naman nila kino-confirm kung ito ba'y totoo o haka-haka lamang. Agad silang naniniwala, okay? So subok ko na po yan. Marami na po akong karanasan sa mga ganyan. Yung bang tipong kakaibiganin mo or kakaibiganin ka or kaibigan mo sa harapan, pero pag nakatalikod ka na pala, yun po yung sinasabi natin, nakakatakot pakinggan, traidor, okay? Ang taas pa naman ng tingin ko sa mga taong ganito, ang laki na respeto ko. Pero sa balita lang, sa maling balita na hindi naman nila kino-confirm or kino-kumpirma kung ito ba'y totoo, agad silang naniwala. Yung pakikisama nila, yung pakikitungo nila, biglang nagbago, okay? Nagulat na lamang ako, hindi na sila pumapansin, hindi na nila ako iniimikan. Yan. Ang nangyari dito, sabi ko ganyan. So nalaman ko na lamang na doon pala sa isang bagay, kasi dito sa trabaho ko kasi is talagang inaano ko rito, yung ginagampanan ko talaga yung inuutos ng amo ko, okay? May mga pagkakataon na hindi ko nagagawa, okay? Sa luwang ba naman ng ginagawa ko rito, hindi naman kasi nagpo-focus ako sa isang gawain lamang, kasi all around po ako rito bilang maintenance officer, at the same time security guard. Maliit na nga lang yung sweldo ko, tapos gagawan nyo pa ako ng isang kwento na wala namang katotohanan, okay? So proud po ako bilang isang pastor, proud po ako bilang isang Kristiyano, proud po ako sa ministry ko, at the same time proud po ako sa trabaho ko. Kaya kung iniisip ninyo na yung mga bali-balita na dumadating sa inyo, whether it is true sa inyo or not, at pinaniwalaan nyo naman,
na walang sapat na ebidensya o walang sapat na basihan at bigla nyo na lang po akong tinalikuran, bigla nyo na lang akong hindi kinakausap, okay lang po sa akin yan. Sanay na po ako dyan. Ang masasabi ko lamang po sa inyo, ikaw na nagkalat ng kwento, God bless sa'yo. Okay? Diyos nang bahala sa'yo. Naturingan ka pa namang isang Kristiyano, kuno. Okay. At ikaw naman na nasabihan, or kayo na nasabihan, kasi marami po sila quote and quote po yan marami sila okay. Sa inaakala kong kaibigan ko, sa isang iglap, naging kaaway na ako. Hindi ko po sila kaaway, kundi kaaway na ako. Okay? At least kahit na hindi mo na ipaliwanag o hindi mo na sabihin, okay lang sa akin. Wala akong hinanakit sa inyo. Wala akong hindi naging masama ang loob ko sa inyo dahil sa ginawa ninyo. Bagkus nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Kasi hanggat maaga nalaman ko na ang tunay ninyong kulay. Para kayong hunyango. Pabago-bago ang kulay. Okay? Kay magaan, kay mabigat, kay maliit na bagay, pinalalaki ninyo. Yan ang problema nyo. Hindi ko na problema yan. Okay? Ngayon, dahil sa mga balita na yan, pilit ninyong ipinagsisiksikan sa amo ko yung mga gawain ko dito. Yung mali na nagagawa ko, yun ang ipinapakita ninyo, yun ang sinasabi ninyo sa amo ko. Okay? At yung maganda na ginagawa ko, wala. Halos wala kayong masabi. Tinatawag ninyo akong pastor sa salita. Pero sa gawa, ginagawa ninyo akong alila. First and foremost, hindi kayo nagpapasweldo sa akin, kundi ang mga amo ko. Ngayon, sa patuloy na paninira ninyo, sa patuloy na paggawa ninyo ng kwento, sa pagsusumbong ninyo sa amo ko, pagpatuloy nyo lang yan, kapatid. Pagpatuloy nyo lang. Hanggat walang nasasabi ang amo ko, tuloy pa rin ako sa trabaho ko. Kasi ang amo ko, buo ang tiwala sa akin. Okay? Kung ano man yung mga nagagawa ko, kasi ako sa totoo lang, medyo ako kuminsan Okay? Ang tawag dito yung may pagkabugnutin, pero nilulugar ko naman. Okay? Hanggang doon lang ako. Minsan malakas mang asar kasi nga bolero ako Yan po yung kalidad ko. Okay? Kahit nung hindi pa ako pastor, talagang sutil na ako. Yan. So kahit ganun pa man yung ginawa ninyo sa akin, tanggap ko pa rin. Maalala ko lang kasi yung sinabi ng senior pastor ko noon sa salitang Ilocano. Sabi niya, agkukuyog tayo ngem ti saludsod no agkakadwa tayo. Okay? Madaling salita, okay, tawag dito, magkakaano-ano tayo, kumbaga sa Tagalog, try ko lang translate Tagalog, magkakaano-ano tayo, pero ang tanong, kung magkakasama ba tayo? Yun. Kasi yun po yung linya niya na hindi ko makakalimutan na itinuro niya. Okay. So salamat, at kahit ganun pa man, narito pa rin ako. Okay. Patuloy pa rin ako sa pag-grind, patuloy pa rin ako sa trabaho ko. Kasi iniisip ko kasi ang mga anak ko. Nakatuon ako sa trabaho ko ngayon. Kaya kung halimbawa man na meron kayong hilingin na hindi ko magawa, pasensya na rin. Kasi kaya nga sinabi ko kanina, hindi lang iisa ang trabaho ko rito, madami.
Okay? Magpo-focus na lang ako sa trabaho ko, mag-focus na lang ako sa ministry ko. Okay? Salamat na lang sapagkat nakilala ko kayo na maaga. At lalong-lalo naman sa tao na gumagawa ng kwento, yung para bang gusto niya siya yung aangat. Okay? Handa siyang gumawa ng kwento, mapabagsak lang ang isang tao para makilala ang kanyang pangalan. Pagpatuloy mo lang yan, kapatid. Okay? Kung todo amen ka pa, kung todo may taas-taas ka pa ng kamay, prayerful ka pa kung tawagin mo ang sarili mo, tapos ganyan din pala ang gagawin mo, no comment. No comment, tapos marami nasabi na okay. So ganun pa man, tuloy lang po ako kasi nakapokus po ako sa family ko, hindi sa inyo na mga hunyango na pabago-bago ang kulay. So hindi ko sinasabi ito para makahingi ng simpatya, maawa kayo sa akin, ganyan. Hindi. Ibinabahagi ko lang ito through social media para lamang maano ko yung aking hinanaing. Kasi dito, sa totoo lang po, kasi dito mag-isa lang ako dito eh. Wala yung family ko, malayo sila. At the same time, mag-isa lang ako dito kasi wala naman akong alam na kakampi. Okay? Kasi dito sa lugar ko, sa area ko na ito, hindi mo alam kasi alam mo yung salitang friends, pero hindi ka tinuturing na friends. Kaya nga sinabi ko later, pastor kung i-address nila ako, pero kung itrato nila ako, alila. Ganyan po yung mga nakakasalamuha. Hindi naman po sila lahat. Okay? Yung mga church member ko dito ang tinutukoy ko, pero hindi po lahat. Meron lamang pong iilan ang tinutukoy ko dito. Hindi ko na po papangalanan. Okay? Kung ikaw napapanood mo ngayon ito, at kung iniisip mo na ikaw yung pinatatamaan ko or pinasabihan ko, kasi hindi ko po ugali kasi na diretsahin yung tao eh. Hindi ko ugali yan. Sa conclusion, kumbaga sa ano, kapag nalaman ko na yung isang bagay, kagaya nga ito, maganda yung bonding namin, maganda yung samahan, tapos isang araw bigla-bigla na lang hindi ako kinakausap. Nagulat ako. Kahit hi, hello, ganyan mo, parang bingi yan. Tapos pag nakakasalubong mo, parang bulag. Okay, sabi ko anong nangyari dito, sabi ko ganyan. So napaisip ako, ano ba nangyari dito, sabi ko ganyan. Hindi ko na maano kung may nasabi ba ako or meron ba akong nagawa. Malaman ko na lang sa isang tao, okay, na hindi po related sa members dito, kumbaga sa ibang sekta, nalaman ko na lang na yung punot dulo pala is yung ipinagbabawal ko dito, na mali naman yung interpretasyon nila. Kasi binigyan kasi ako ng order ng amo ko na walang ibang papasok dito, kumbaga unauthorized person not allowed. Okay. So hindi lang naman ako nagsasabi kasi may mga CCTV po rito sa area ko. Through CCTV makikita talaga nila kung sino yung taong labas-masok. Okay? Kay membro ka man, kahit na hindi ka man membro, makikita ka dyan eh. Kaya kapag kino-confirm ng amo ko, ang lumalabas, sumbungero ako. Yan, doon po tayo eh. So sabi ko, it's okay. Kagaya nga ng laging sinasabi ng amo ko, they are baby Christian. Wow. Inumura tayo tsaa. Okay. So kahit na paano po yan, still, kagaya nga sa kanta, I will still know you are God. Okay. Sa Diyos po ako nakapokus.
Sa ministry ako nakapokus, sa work ko ako nakapokus. Ang number one na iniisip ko ngayon is ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa. Okay? Sila yung inspiration ko. Kahit na malayo sila sa akin, tuloy pa rin ako sa trabaho. Okay? Hindi ako perfectong tao, hindi ako perfectong pastor. Marami rin akong ups and downs. Pero yung mga yan, hindi ko pinapansin. Yung goal ko kasi, yun ang lagi kong inisip. So, muli, ikaw kapatid, yung mga ginagawa mo na yan, tigilan mo na. Yung mga pagpapakalat mo ng maling informasyon, tigilan mo na. Kasi nga, biblical naman yan, nasa Biblia yan. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw nilang gawin din nila sa'yo. Tama ba ako? Okay. Kung ano yung sukat na ginamit mo, yun din ang panukat na gagamitin ng Diyos laban sa'yo. Kagaya nga, sabi pa, sa akin ang paghihiganti. Yan ang binitawang salita ng Diyos. Okay? So, pinapasa Diyos ko na lamang po lahat. Through prayer. Same time, action na rin. Siyempre, hindi naman po tayo pray na lang tayo ng pray tapos wala namang action. Nakikinig ang Diyos pero wala namang binibigyan na solution kasi hindi ka naman gumagawa. Yun ang big problem ko minsan sa atin. Okay? Kapag nagpe-pray tayo, dapat may ginagawa rin tayo. Hindi yung aasa na lang tayo na hindi naman po kasi tawag dito, hindi naman po kasi magic ang prayer na pag sinabi mo instant na andyan na yan, hindi. Okay. So ikaw kapatid, kaibigan, kasama, baguhin mo na yan pagiging hunyango mo. Kahit saang lugar mo dalhin yan, hanggat hindi mo tinatanggal, hindi mo inaalis yan, hindi mawawala yan sa'yo. Kapatid, yung pride mo, ingatan mo. Medyo ibaba mo naman ng konti. Ha? Hindi ko mo mataas yung estado mo. Okay? Meron kang ganito. Is ililip up mo yung sarili mo. At the same time, ikukwento mo sa iba, hihingi ka ng simpatya, para bang ikaw yung talunan, ikaw yung naaapi, tapos lalabas ako ang mali. Tapos sasabihin ninyo, ganyan ba ang pastor? Wow. I love you. God bless you kapatid. Okay. Yun lang po ang masasabi ko sa lahat po na nakikinig. Okay. Wag na po na gagaya nga po ng mga sinasabi ng mga kaibigan ko, mga kapanalig sa ibang sekta. Sabi niya lagi niya sinasabi, isa kasama ko sa music industry tuloy, music team. Okay? So sabi niya, wag mo na lang patulan. Kasi kapag pinatulan mo, ikaw din ang malalabas na talunan. Tama nga naman sila. So salamat sa kapatid na ito sa kanyang laging paalala, at the same time sa ibang mga pastor, kasi hindi lang po kasi isang tao ang nilalapitan ko, hindi lang po kasi isang tao ang pinagsasabihan ko nito, bagkus marami po sila, para makakuha po ako ng idea. At the same time, okay, binibigyan po nila ako ng idea na ganyan, so na wag ko na lang silang patulan, hayaan ko na lang, sapagkat kagaya ng sinabi ko kanina, pangako nga ng Diyos, sa akin ang paghihiganti. Okay? Pero hindi ko naman po pinagpipray na merong hindi magandang mangyari sa inyo, sa iyo. Pero ang ipinagpipray ko is sana mabago ang buhay mo, mabago ang takbo ng isip mo. Okay? Huwag po sana natin gawing excuse ang salitang I am a Christian. Okay? At huwag po sana natin gawing excuse or expression, kumbaga, yung laging nating sambit na God is good, pero hindi naman nakikita ang goodness ng God
sa buhay mo, sa buhay natin. Okay? Kaya huwag po sana tayong maging peke. Okay? Kailangan maging tunay po tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan din ng kapwa natin. Paalala pong muli, store po tong langaw na to. Okay? Ingat na lamang po ang bawat isa sa atin. Pag-pray na lang po natin sa mga naninira, sa mga ganyan na nangyayari. Yung pang gusto nilang pabagsakin ka. Pero kung magtatagumpay sila, kasi pinangahawakan ko ang pangako ng Diyos hindi kita iiwan ni pababayaan man. Okay? So maraming salamat. Okay? So, I hope kagaya nga sinabi ko kanina, ginawa ko po ang video na to hindi para makakuha ng simpatya, hindi para maawa kayo sa akin, bagkus ang message po ng video na ito is kahit na gawan ka ng hindi maganda habang nakatalikod ka, tuloy lang. Pag-pray lang po natin, ang Diyos na po ang bahala. Pero huwag po sana tayong bastang umaasa na lamang sa prayer, gawin din po natin. Okay? Pagpatuloy lang po natin, tuloy lang tayo sa pagiging sa buhay Kristiyano, sapagkat nakikita po ng Diyos ang puso natin. Okay? Maraming pong salamat. God bless.